Magandang araw sa iyo. Ready ka na ba? Game na. Sige. Kasi itong mga materyales na ipinadala mo medyo mabigat ang tema eh. Oo, malalim to. Pamumuno na nag-iiwan ng legacy. At napansin namin agad, karamihan dito ay tumitingin sa pamumuno sa lente ng pananampalatayang Kristiyano. Tama. Kaya asahan mo na maraming halimbawa at konsepto ang huhugutin natin mula doon para masundan natin yung lohika. Oo, para magets yung core message nila. At ang pinupunto ng lahat ng ito ay yung tanong na siguradong ako sumagi na sa isip mo o sa isip ng sino mang leader. Lahat ba ng pinaghirapan ko magtatagal kaya to? Oh, maglalaho na lang kapag wala na ako. Eksakto. Yon. At ang sagot daw dyan, ayon sa mga pinag-aaralan natin, ay nakadepende sa kung paano mo tinitingnan ng tagumpay. May dalawang klase raw, di ba? Oo. Yung una, yung nakikita agad, posisyon, kita, followers, mga projects. Pero mabilis daw yung kumupas. Okay. Yung pangalawa, hindi kasing glamorous pero ito yung pangmatagalan. Yung mga taong nahubog at nabago mo dahil sa'yo. Wow. Dito nagbabago ang buong laro. Ang tanong ay hindi na ano ang kaya kong ma-achieve, Kundi, kundi kaninong buhay ang kaya kong pagyamanin. agad-agad, pagbabago ng perspective. Hindi ito tungkol sa pagtatrabaho ng mas matindi, kundi parang pagtatrabaho ng may mas malinaw na direksyon. Yon. Alignment, hindi lang effort. So, sige, himay-himayin natin to. Alamin natin ano ba talaga ang ibig sabihin ng pamumuno na katuon sa pamana, bakit ito mahalaga, at ang pinaka-importante, paano ba ito isinasabuhay base mismo sa mga materyales mo. Sige. Sige, umpisahan natin sa pinaka-ugat ng lahat, yung pagbabago sa definition ng tagumpay. May isang linya dyan na talagang tumatak sa akin. Ano yun? Sabi, ang tagumpay ay hindi nasusukat sa kung ano ang itinayo mo para sa iyong sarili, kundi sa kung ano ang itinanim mo sa iba. Ang bigat niyan. Ang bigat, no? Kasi parang sinasabi na, teka, hindi pala tungkol sa akin to. Sa isang mundo na puro quick wins at personal branding, parang kontraagos yung ideyang yan. Talagang kontraagos at para patunayan ng puntong yan, paulit-ulit na binabalikan ng mga material mo ang ilang mga kwento. Halimbawa, si Moses at Joshua. Okay, sige. Kung iisipin mo, yung misyon ni Moses, dalhin ang Israel sa Promised Land. Pero hindi niya yun natapos, di ba? Sa standard ng mundo, failure yun. Oo nga naman. Pero ayon sa mga source, ang pinakadakila niyang nagawa ay hindi yung pagtawid sa Red Sea, Ano? kundi yung pag-mentor niya kay Joshua, yung taong nagpatuloy at tumapos ng misyon. Ang legacy niya ay si Joshua. So yung success niya wala sa checklist ng natapos niyang gawain, kundi na sa kakayahan ng pinalitan niya. Okay, I get that. Ano pa yung isang halimbawa? Ang pinakamalaking malimbawa na ginagamit ay si Jesus at ang mga disipulo niya. Sige. Ang kanyang ministeryo sa lupa ay 3 taon lang, napakaikli. Pero hindi nagtapos ang epekto niya sa krus. Paano? Ang ginawa niya, nag-invest siya sa 12 tao, na sila namang nagpalaganap ng mensahe sa buong mundo. Hindi siya nag-focus sa pagbuo ng isang malaking organisasyon na siya ang nasa tuktok. Okay. Sa halip, nag-focus siya sa pag-develop ng mga leader na kayang magpatuloy ng gawain kahit wala na siya. Malinaw yung prinsipyo. Ang tunay na pamumuno ay nasusukat sa pagpaparami, hindi sa pag-iipon. At ikinokonektehan ng source sa isang problema ngayon, di ba? Yung konsepto ng pagkilos na walang kahulugan at momentum na walang misyon. Oo. Teka, parang ang dali-daling mahulog sa ganyang bitag. Busy ka, productive ka, may mga natatapos ka, pero sa dulo ng araw, para saan ba lahat to? Parang isang makina na umaandar ng maayos. Pero hindi naman talaga papunta kahit saan. Paano mo malalaman kung nandun ka na pala? Iyan ang mahirap. Kasi sa labas, mukha kang successful. Pero sa loob, hungkag. At ang solusyon daw dyan, ayon sa mga teksto, ay hindi mas maraming trabaho. O mas magandang strategy? Tama, ang solusyon ay bumalik sa pundasyon. At ang pundasyon ng legacy leadership ay hindi ambisyon, kundi isang calling o tawag. Okay, calling. Paano ba yan dinedefine sa mga sources? Anong pinagkaiba niyan sa simpleng ambisyon lang na gusto kong maging CEO balang araw?
Magandang tanong yan, kasi ang ambisyon madalas nagsisimula sa sarili. Ano ang gusto kong makuha? Okay? Ang tawag ayon sa mga material na ito ay isang paanyaya mula sa Diyos para sa isang misyon na mas malaki pa sa'yo. Nagsisimula ito sa labas ng sarili mo. So, ang tanong nagiging? Para saan ako tinawag? Hindi ito tungkol sa posisyon, kundi sa layunin. At para ipakita yung pagkakaiba, tingnan natin yung mga halimbawa. Si Moses, nag-aalaga ng tupa sa ilang. Ayaw niya ng responsibilidad, pero tinawag siya. Okay? Si David, isang pastor din, bunso sa magkakapatid, pero siya ang pinili para maging hari. Si Paul, isang mang-uusig ng mga Kristiyano, pero tinawag para maging, pinakadakilang misyonero. Gets, wala sa kanila ang nag-apply para sa posisyon. Eksakto. Sila ay tumugon sa isang tawag. So kung calling ang pundasyon, paano ko malalaman kung ano ang calling ko? May mga gabay bang tanong dyan sa source mo para matulungan kang i-figure out yan? Kasi parang ang hirap sagutin yan on your own. Meron, at napaka-practical. Sinasabi na ang pamumuno may layunin ay sumasagot sa tatlong tanong. Sige, ano yung una? Una, bakit ako naririto? Yan ang iyong misyon o purpose. Okay. Pangalawa, sino ang dapat kong impluwensyahan? Yan yung mga taong ipinagkatiwala sa'yo. Pamilya mo, team mo, komunidad mo. At pangatlo, Anong pang matagalang pagbabago ang aking pinangangasiwaan? Hindi lang yung para sa linggong ito, kundi yung magtatagal. at para hindi lang yan manatili sa isip, may suggestions sila na gawing konkreto. Tama, yung Personal Leadership Mission Statement. Tama. Ito yung magiging North Star mo. Isang dokumento na isusulat mo para sa sarili mo na nagsasabing, ito ang aking misyon, ito ang aking mga pinahahalagahan, at ito ang sukatan ng aking tagumpay. So kapag nalilito ka, babalikan mo to. Oo. Ito ang magiging kompas mo para masigurong hindi ka nalilihis ng landas. Alam mo, binabago nito ang buong konsepto ng kapangyarihan. Paanong parahan? Kasi ikinukumpara ng material yung tinatawag na positional power laban sa transformational influence. Oo. Yung isa parang sumunod ka dahil boss mo ko. Yung isa naman, susunod ako sa'yo kasi may tiwala ako sa'yo at sa direksyon mo. Grabe yung pagkakaiba, no? Napakalaki. Dahil ang positional power nawawala kapag nawala ang titulo mo. Pero ang transformational influence, dala-dala mo kahit saan ka magpunta. True. At ang pinakamalinaw na halimbawa nito, na binanggit din sa source, ay yung paghuhugas ni Jesus sa paa ng kanyang mga disipulo. Grabe. Isipin mo, ang kinikilala nilang guro at Panginoon, ginagawa ang trabaho ng isang alipin. Grabe yung konsepto na yan, no? Kasi baliktad siya sa nakasanayan natin sa corporate world o sa politika kung saan ang goal ay umakyat sa hagdan para hindi mo na kailalang gawin yung mga mababang trabaho. Oo, Dito, ipinapakita na habang tumataas ang posisyon mo, dapat lalong lumalalim ang paglilingkod mo. yun mismo ang punto. Ipinakita niya na ang tunay na otoridad ay hindi maihihiwalay sa paglilingkod. At nag-iiwan niya ng isang mahalagang tanong para sa iyo na nakikinig. Paano mo ginagamit ang iyong kapangyarihan? Para mag-utos o para maglingkod? Okay, so malinaw na yung bakit dapat nakaugat sa isang calling at serbisyo. Ngayon, pag-usapan natin yung paano. Okay. Paano ba isinasalin o ipinapasa ang isang pamana? Kasi sabi sa sources, hindi yan aksidente, sinasadya yan. At ang pangunahing mekanismo raw ay mentorship. Sadyang pag-invest ng iyong buhay sa buhay ng iba. So hindi sapat na may magandang intensyon ka lang. Hindi. Kailangan mong maging intensyonal sa pagpasa ng iyong kaalaman, prinsipyo at pananaw. At binibigyan tayo ng tatlong pangunahing modalo. Sige. Una, yung nabanggit na nating sina Moses at Joshua, kung saan ang mentorship ang puso mismo ng pagpasa ng pamana. Anong itsura ng mentorship na yun? Parang on-the-job training ba? Higit pa roon, araw-araw kasama ni Joshua si Moses. Nakita niya kung paano magdesisyon si Moses, paano manalangin, paano humarap sa krisis. So hindi lang skills. Hindi lang skills, kundi karakter. At yan ang nagkukonekta sa pangalawang modelo, si Paul at si Timothy. Dito, kitang-kita yung sadyang pag-develop hindi lang sa kakayahan kundi pati sa pagkatao. May verse dyan, di ba? Meron. Sa 2 Timothy 2:2,
Parang formula siya. Ang mga bagay na narinig mo sa akin, ipagkatiwala mo sa mga taong tapat na may kakayahang magturo rin sa iba. Wow, 4 na henerasyon yan sa isang verse lang. Si Paul, tinuruan si Timothy Tapos si Timothy, hahanap ng mga taong tapat. para turuan. At yung mga taong yon magtuturo pa sa iba. Ito ba yung concept ng multiplication? Yan na yon. Ang goal ay hindi accumulation, pag-ipon ng followers para sa sarili mo. Ang goal ay multiplication, pag-develop ng mga leader na siya namang magde-develop ng iba pang leader. Para siyang leadership pipeline. Isang sustainable leadership pipeline, isang bagay na sakit ng ulo ng maraming organisasyon ngayon. Ang goal pala ay maging parang talent scout na nagde-develop ng mga susunod na bida. Okay, at yung pangatlo? Sina Elijah at Elisha. Ipinapakita naman dito na ang pamana ay parehong espiritual at praktikal. Ipinasa ni Elijah ang kanyang spirit pero kasama doon ang balabal, isang simbolo ng responsibilidad at otoridad. Sa dami ng leadership theories at frameworks, nagbigay yung source mo ng isang napakasimpleng formula kung paano ba talaga nabubuo ang isang pamana. 5 lang siyang hakbang. Pwede mo pang i-breakdown yon? Sige, nagsisimula raw lahat sa values o mga prinsipyo. Ito yung core beliefs mo. Okay, values. Ang iyong values ay dapat makita sa iyong actions o gawa. Kung hindi, walang kwenta. Values to actions. Gets. Ang iyong actions naman ang magbibigay sa iyo ng pagkakataon para sa mentoring o paghubog sa iba. Hindi ka pwedeng mag-mentor kung puro salita ka lang. Tama. At ang sadyang pag-mentor ay magre-resulta sa impact o epekto sa buhay ng iba. Okay, may epekto na. At kapag ang epektong ito ay paulit-ulit, pangmatagalan at nagpaparami pa, yan na ang nagiging legacy o pamana. Values, actions, mentoring, impact, legacy. Isang malinaw na daloy mula sa puso hanggang sa epekto sa susunod na henerasyon. Napakalinaw niyan. Pwede mong gamitin yan para i-audit ang sarili mong pamumuno. Pero syempre, hindi linear ang buhay. May mga panganib. Ano yung mga babala na binibigay ng mga material? Ang pinakamalaking babala ay tungkol sa integridad. May isang linya doon na nagsasabing ang karakter, ang pera o currency ng pangmatagalang impluensya. Wow! Pwede kang maging magaling, matalino, charismatic, pero kung walang integridad, babagsak din ang lahat. Ang tiwala na siyang pundasyon ng influence ay nakasalalay sa karakter. May mga halimbawa ba silang binigay para maging mas konkreto yan? Yung mga taong naninindigan sa kabila ng pressure? Oo, binanggit si William Wilberforce, isang politiko sa Britain na halos buong buhay nang ipinaglaban yung pag-abolish ng slavery. Grabe yung laban na yun. Sobrang tindi ng political at economic pressure pero hindi siya sumuko dahil naniniwala siyang yun ang tama. At si Corrie ten Boom na isinapanganib ang buhay ng pamilya niya para itago at protektahan ng mga Hudyo noong World War II. Grabe! Ang pamana nila ay hindi nakasulat sa mga titulo o yaman, kundi sa mga buhay na kanilang iniligtas at binago dahil sa kanilang paninindigan. So, kasabay ng inspirasyon, may mga pitfall din o mga patibong na dapat iwasan? Ano-ano yon? 3 ang pangunahin. Una, ang paghangad ng pagkilala kaysa sa responsibilidad. Yung mas gusto mo yung palakpak kaysa sa trabaho. Yung fame. Pangalawa, yung pag-una sa yaman o material na bagay. At pangatlo, ang paghabol sa kapangyarihan para sa sariling kapakanan. Ito raw yung mga tukso ng short-term gains na sumisira sa eternal influence. At madaling mahulog dito, no? Kasi ito yung mga bagay na pinapalakpakan ng mundo. Oo, yan yung standard ng success ng mundo eh. Okay, at dito papasok yung isang malaking tanong. Kung hindi pala sa kita o sa followers o sa awards nasusukat ang tagumpay, paano mo malalaman kung effective ka? Paano mo me-measure ang isang legacy? Yan. Kasi sa opisina, may key performance indicators tayo. Dito, ano ang sukat? Mahalagang tanong yan. Sinasabo ng source na ang tunay na pagsusuri ay hindi nakikita sa balance sheet, kundi sa mga tao. Paano yun? Ang metrics mo ay nakasentro sa mga tanong na ito. Una, lumalago ba ang mga taong pinamumunuan mo sa kanilang kakayahan, karakter at pananampalataya? Okay, growth ng tao. Pangalawa, naghahanda ka ba ng iba para mamuno at pumalit sa'yo? O lahat ba nakasentro pa rin sa'yo? Hmm. At ang pinakamahalaga sa lahat,
Mananatili ba ang iyong ginagawa kahit wala ka na? Yung huling tanong, yun ang killer question. Kasi dun mo malalaman kung ang itinatayo mo ay isang monumento para sa iyong sarili o isang kilusan na magpapatuloy. Eksakto. Grabe! Bilang buod, ang pamumunong nakatuon sa pamana, base sa mga materyales mo, ay tungkol sa isang malaking shift. Isang 180-degree turn. Mula sa personal na tagumpay patungo sa pag-uunlad ng iba. Mula sa panandali ang resulta patungo sa pangmatagalang impluensya. Nakaugat ito sa isang calling, isinasagawa sa pamamagitan ng sadyang pagme-mentor at pinapatibay ng integridad. Yun ang buod. Ngayon, nabanggit sa dulo yung Leadership Legacy Plan. Parang ang ganda pakinggan, pero ano ba talaga yan in practice? Kung sisimulan mo yan ngayon, anong itsura niyan? Ano yung unang isusulat mo sa papel? Magandang gawing practical yan. Ang Leadership Legacy Plan ay hindi isang komplikadong business plan. Okay, so hindi siya nakakatakot gawin. Hindi. Simple lang. Magsisimula ka sa pagsagot sa 3 tanong na tinalakay natin. Bakit ako naririto? Sino ang iimpluwensyahan ko? Anong pangmatagalang pagbabago ang gusto kong makita? Okay, yung 3 tanong. Mula doon, gagawa ka ng mga konkretong hakbang. Halimbawa, para sa susunod na 6 na buwan, sadyang i-invest ko ang oras ko para i-mentor sina pangalan ng tao 1 at pangalan ng tao 2. Ah, specific. Oo, ang focus namin ay i-develop ang kanilang specific skill o character trait. Simple lang. Ang plano ay isasalin ang iyong intensyon sa isang schedule at mga tiyak na aksyon. So hindi siya one-time, big-time na pagsusulat. Isa siyang buhay na dokumento na ginagamit mo para gabayan ang mga desisyon mo linggo-linggo. Eksakto. Ito ang paraan para masiguro ang iyong mga prinsipyo ay hindi lang nananatiling ideya, kundi nagiging totoong gawi na humuhubog ng tao na sa huli ay nag-iiwan ng pamana. At para tapusin ang ating pagtalakay, iiwan namin sa iyo ang isang tanong mula mismo sa mga source para iyong pagnilayan. Sige, Paano kung ang pinakadakila mong magagawa sa buhay ay hindi isang proyektong natapos mo, isang kumpanyang pinalaki mo, o isang librong isinulat mo, kundi isang taong nahubog mo? Anong kwento ang isasalaysay ng iyong pamumuno kapag wala ka na?